beloved Boss Mike Cervera. Ng mga OFW. Attorney Claire, eto na, usapang remittance. Ito ho ay isang malaking kabobohan ng mga OFW, ha? Tignan nyo naman si Attorney Claire pag sumagot malayong malayo. Kanino? Kay Sara Duterte. Kayo mga kababayan, alam ko naman na marunong kayong tumingin at umasinta ng alin, ng mga taong may laman ng ulo eh. Kung si Attorney Claire lang, mga kababayan, ikukumpara si Sara Duterte parehas na abogada, tignan nyo mga kababayan yung pangangatwiran. Malayong malayo talaga. Kita nyo? Ito na. Sa remittance po ng mga OFW. Nagpaalala po si Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile po sa mga OFW na hindi raw sila nagbabayad o pinagbabayad ng income tax at syempre yung kasama nandoon yung travel tax, airport fees at yung documentary stamp tax. At ayon po kay Enrile, sa bawat action na po ay may katapat na reaksyon or counter-action po ng gobyerno. Nakikita po ba natin yung possibility na humantong po doon sa pagkakatanggal o pagkakasuspinde ng tax privileges po ng ating mga OFW, yung hakbang na yan? Pinapaalalahan na lang po sila ni Presidential Chief Legal Counsel na ang gobyerno po ay tumutulong sa OFWs, hindi po kinakalaban ang OFWs. At ipinapakita rin po ni JPE na ano ba ang maaaring makuha nila na ayuda mula sa gobyerno. At hindi po natin sisikilin. Sabi nga po natin, hindi po natin sisikilin kung ano man ang maging kagustuhan ng mga OFW kung sila magpapahatid ng kanilang remittance o hindi. Huwag lamang po silang lalabag sa batas. Yun lamang. Yun! Kita nyo na, iway pa. Samantalang binibira na nila si Enrile. Sabi nila, ano ba yan? Gantian na lang yan. Ganyan ba ang pamumuno ng gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos? Kita nyo na, iway pa ni Attorney Claire Castro. Ganyan mga twiran ang may laman ng ulo. Hindi tulad ni Sara, mga kababayan. Puro na lang sasabihin ngayon, tapos babawiin niya. Tignan nyo mga kababayan, ha? Pakinggan nyo yung kanyang kasinungalingan. Ano yung kasinungalingan ni Sara, Boss Mike? Pakinggan mo kung paano mga twiran si Sara Duterte. Pasok! Hapon na BBM resign. Kita nyo? Kita nyo magsalita pa lang mga kababayan eh. Sa akin lang, hindi nauubra to eh. Tuloy. Wala ako sinabi kahapon na BBM resign. Kaya hindi lang naman natin pwede sabihin Marcos resign. Bakit ba kailangan resign? Kita Dahil nyo, hindi mga mo kababayan? pinapakita sa taong bayan na maayos kang mag-isip at kaya mo ang mamuno. Kita nyo mga kababayan, napakasinungaling. Yan ba ang gusto nyo maging presidente? Bukod sa mahina na ulo, sinungaling pa. Sa pagsasalita mga kababayan, talong-talo siya. Attorney Claire pa lang yan mga kababayan, hindi pa lumalabas yung mga kaibigan natin na iba. Kapag ka nagsalita na dyan si DJ Jimenez, isang batikan at mga kababayan, premyadong abogado, nakaw! Wala na mga kababayan, makikita nyo na yung pagkakaiba lalo. Kung kay Attorney Claire pa lang mga kababayan, tumaob na ito. Tumbling mga kababayan si Sara Duterte dito eh. Huling-huli yung kasinungalingan niya. Wala ako sinabi kahapon na BBM resign. Kaya hindi lang naman natin pwede sabihin Marcos resign. Bakit ba kailangan resign? Dahil hindi mo pinapakita sa taong bayan na maayos kang mag-isip at kaya mo ang mamuno. Kita nyo? Sasabihin niya mga kababayan, wala akong sinabi. Di po ba wala akong pagkakaiba sa lahat ng mga statement niya? Binabawi niya parang ama niya. Si Digong parang sasabihin niya na adik si Presidente, tapos babawiin niya, hindi adik si Presidente Marcos. Maawa ka naman sa akin. Matanda na ako. Gusto mo ba ipapatay ako ni Marcos? Kita nyo, ginawa pang kriminal si Pangulong Bongbong Marcos. Mga kababayan, malupit talaga, sinungaling. Napakasinungaling ng babaeng ito. Ewan ko ba bakit naging pangalawang Pangulo. Kayo na bahalang humusga dyan mga kababayan. Kitang-kita nyo naman ang ebidensya at resibo patungkol dito sa kasinungalingan
ng vice presidente nyo. Diba? Next. Ano pa? Balikan natin yung remittance. Zero remittance week ng mga overseas Filipino workers, hindi Ah. raw dapat nakabahala sa naturang posibleng mangyari ayon sa isang economic think tank. Alamin natin ang nakalap na impormasyon ng Bombo Radio Kawayan. Duda ang think tank na Ibon Foundation na mapaninindigan ng mga overseas Filipino workers ang hindi magpadala ng remittance sa kanilang pamilya dito sa Pilipinas. Nakaw! Duda daw sila! Puro salita lang. Panindigan nyo na yan, gawin nyo 1 taon, huwag kayong magpadala ha. Sa mga OFW sa Europe. Tandaan nyo, itong sasabihin ko. Duda daw nga sila. Ilang araw lang yung binigay ninyo? 28, 29, 30, 31, 1, 2, 3, 4. Ay grabe, 1 linggo? 1 linggo lang yung protesta ninyo? Hindi kayo magpapadala ng remittance nyo sa pamilya nyo? Panindigan nyo! Walang niya, iilan lang naman kayo. Sa tingin nyo makaka-apekto? Hindi makaka-apekto yan kung 1 linggo lang. Kahit pagawin nyo ng 1 taon, sige nga. Anak ng pating nakabubuhan talaga ng mga kayo. Okay nila yun eh. Kung mga DDS ang hihina ng mga ulo, sige, wala daw epekto. Duda na mapapanindigan nila yan. Ibian Bell, paninindigan mo ba yan? Paninindigan mo ba? Na hindi ka magpadala sa pamilya mo? Yung mga DDS daw hindi daw sila magpapadala Abangan natin mga kababayan, Meron akong kapit pa, mga kababayan, na DDS, abangan ko, pag sila ay kumatok na sa bahay ko, sabihin nila, Boss Mike, pautang naman kasi si tatay, si nanay, si ate, hindi pa nagpapadala ng pera kasi sumuporta sila kay Digong. Ilang buwan na bang hindi nagbibiga? Tinamaan ng ng 1 linggo yung dapat magpadala sila Pagka ganyan mga kababayan, pwede ba? Sige, pwede ko ba i-video habang humihingi ka ng tulong sa akin? Kaya kayo, abangan nyo na mga kababayan. Baka yung mga yan ay kumatok din sa bahay ninyo. Ibian Bella, isyuta lang apay, mangiraman da. Kita nyo si Ibian Bello. Euro ang pera. Hindi, pound. Pounds to pounds. Paano ngayon ito? Eto si Ibian Bello, hindi daw makikisa sa inyo. Walang yan. Tuloy. Ito ay kaugnay sa pagkakasahan ng Zero Remittance Week ng ilang mga OFW sa Europa bilang pagpapahayag ng kanilang suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na kasalukuyang nasa kustudiya ng International Criminal Court o ICC. Kita nyo yung katangahan nila mga kababayan. Sabi ko sa inyo, itong mga DDS itong mga DDS, pinagpapalit na nila yung pamilya nila kay Duterte. Sabi ni Ana Marcos, nasa rin ito, nasa Europe, kita nyo? Magpapadala ka ba, Ana Marcos? Susunod ka ba? Tatalingin ka ba sa panawagan ng mga tanga? Na huwag daw kayong magpaladala ng inyong ng inyong remittance para suportan o tulungan ng inyong mga kamag-anak? Ay, mga kababayan, ito ang ating aabangan sa mga DDS kung ito ay makaka-apekto makakapagbigay ng perwisyo sa gobyerno. The Hague, Netherlands para sa kaso nitong crime against humanity. Sa panayam ng Bombo Radio Crimes against humanity. Alam nyo ba yung kaso na yan? Napakabigat niyan. Napakabigat na kaso na yan. Diba? Tuloy. Kawayan kay Executive Director Sony Africa ng Ibon Foundation, sinabi niya na hindi mapipigilan ang mga OFWs na magpadala ng remittance sa kanilang pamilya, lalo na't maraming pamilya sa bansa ang umaasa sa remittance ng OFW. Yun, mga kababayan. Kaya nga mga nag-abroad yan Binenta ni tatay yung kanyang kalabaw para makaalis kayo. Isinanla yung lupa na sakahin ni tatay para makaalis kayo. Binenta yung jeep na pampasada ni tatay para makaalis kayo. Paano na ngayon?
Ano na pantutubos nyo sa mga lupa na sinanla ng mga magulang nyo? Ano na pantutubos? Oh, paano pa makakabili ng bagong jeep? Pinangakuan nyo na ibibili nyo ng ibibili nyo ng bagong sasakyan na pampasada ngayon ng tatay nyo. Sige nga, ho? Oh, kung may hinuhulugan pang mga bahay yan, sige nga. Hindi kayo nag-iisip, puro lang kayo salita ng salita. Lahat ng mga sinasabi nyo, hindi nyo iniisip. Oh, di ba? Huwag nyo pasahurin si Sarah. Grabe ka naman. Oh. Malapit na graduation, pwede din di magpadala. Huwag yung padala yung mga kamag-anak nyo din sa Pilipinas, ha? Oo. Dahil pagkayan, hindi naka-apekto, tatawanan namin kayo. Ang hakbang na ito ng mga OFW ay isang symbolic protest lamang dahil imposibleng matiis ng mga ito ang hindi magpadala. Hindi umano ito dapat ikabahala lalo na at wala itong masyadong magiging epekto sa bansa dahil ito ay magtatagal lamang ng 1 linggo at maaari itong mabawi sa mga susunod na araw. Siyempre, puro salita lang. Alam nyo, parang ganito lang yan. Pag galit kayo sa isang tao kung ano-ano nasasabi nyo, ganun lang kasimple. Ano po? Isipin ninyo mga kababayan. Ha? Ganito lang kasimple. Oo, Rodita Villanueva, thank you naman. Oo, di ba? Pag galit kayo sa isang tao, mga kababayan, ganun yung ugali nila. Pag galit sila sa isang tao, kung ano-ano yung mga sinasabi nila. Di ba? Suktulan mga kababayan, lahat eh. Tapos, kapag nahimasmasan, babawiin na. Ano sasabihin nila? Sorry hindi ko sinasadya. Ganun na ganun yung mga yan. Sasabihin nila, sorry hindi ko sinasadya. Oo. Marirealize nila na mali dahil mga kababayan. Anak, yung pambayad natin doon sa lupa. Anak, yung kapatid mo magtutuition na. Anak, yung jeep na binili ko, paano na? Jeneline Blaseco, thank you naman, dyan sa Canada. Di ba? Ganun lagi mga kababayan eh. Simpleng unawain eh. Ay, pangatawanan nyo yan mga kababayan namin nasa Europa. Para hindi halata na dumaan sa remittance yung mga pera nyo. Pupunta ako dyan, padala nyo na lang Padala nyo sa akin. Pag pinadala nyo, makakaasa kayo, Makakaasa kayo na makakarating talaga sa pamilya nyo yan. Pwede, sa mga taga-Europa, sa mga magpapadala ng pera, kilala nyo naman ako. Padala nyo yung mga pera nyo sa akin, dito, sa Pilipinas, padala nyo. Magdadala ako ng isang bag. Pag naharang ako sa custom, pag naharang ako sa custom, papamigay ko sa kanila. Makakasuhan pa ako ng money laundering nito. Ito lang. Kung mayroon mang maapektuhan, ito anya ang pamilya ng mga OFW at hindi ang bansa. Sabi ko na nga Pamilya nyo ang sinasakripisyo nyo mga kababayan ko. Pamilya nyo ang sinasakripisyo nyo, hindi yung gobyerno. Yung pamilya nyo ang mahihirapan, hindi ang gobyerno. Tapos si Digong tumatawa lang doon sa kanyang kwarto. Sabi ni Digong, Marcos, marami pa rin akong mga OFW na taga-suporta. Hindi na sila magpapadala ng pera. Dahil mga lahat ang mga taga-suporta ko, gugutumin nila yung mga kamag-anak nila dyan sa Pilipinas. Tapos yung mga kamag-anak nila, ikaw ang sisisihin. Hihingi ng ayuda kay speaker. Di ba? Kecho, thank you naman. Boss Mike, naghahanap ako ng Puno, solid BBM ako versus dito ako. Talaga ba? Sige, hanap tayo. Di ba mga kababayan, pag nagutom mo, yung pamilya ng mga kababayan, sabi ni Yala MP, dito, nagpadala na daw ng 40K. Kakapadala daw niya. Akala ko ba hindi magpapadala? Diba? Boss Mike, kailan po ang flight mo? Lilibetusin. Hindi ko pwedeng sabihin, baka maabangan ako ng mga
Oo, kailangan sikretong malupit mga kababayan Sikretong malupit. Basta pag nandyan na ako sa dahig, magla-live ako para sa inyo. Para ma-update ko kayo na nandyan na ako sa Netherlands. Ano? Oo, update ko kayo. Nandito na ako sa Netherlands. Pupunta na ako sa dahig. Susubukan nating makausap si Digonyo para masampal natin ng personal. Dahil doon mga kababayan, wala na ho sigurong mananakit sa akin. Sasampalin ko si Digong mga kababayan ng katotohanan. Ng katotohanan baka sabihin na naman ng mga didi, grabe ka, sama ng ugali mo, matanda na, sasampalin mo pa. Sasampalin ko ng katotohanan. Na ang katotohanan na hindi ka na makakabalik, Digong, sa Pilipinas. Huwag ka nang umasa na makakauwi ka pa. Kakapadala daw ni Jeffrey ng 90K sa jowa niya. Naku, sana all. Mas takot. Sa galit. Nako! Awan panunod na dagita. Sinabi mo pa. Meron ba? Nasa tamang pag-iisip pa yung mga yan. Boss Mike, dan ka dito sa Paris. Oo, miyaw ka to. Dadan ako sa Paris, Magla-live ako, Kita tayo dyan sa Paris. Kita tayo sa Paris, At ayoko, ito mga kababayan, binibiling ko lang sa inyo, mga kababayan. Huwag ho kayong magdadala ng kahit na ng mga para lang mga kababayan, huwag na ho. Hindi ko ho kailangan yan. Ang kailangan ko lang, magkita tayo, magkape tayo. Sagot ko ho! Opo sagot ko! Oo, hindi ho tayo tulad ng mga DDS na nagmamakaawa. Hindi ho natin kailangan ng ganun dahil ang ating layunin dito ay makapagpaliwanag at maipagtanggol ang ating bansa. Ganun po, mga kababayan tandaan yan. Kapi-kapi lang, masaya na tayo. Yun po, tapos magtawanan tayo habang nagkwekwentuhan. Pagtawanan natin si Digong. Tuloy. Wala actually making epekto yung pagtitikla ng zero remittance na yan. Una, isang linggo lang. Ikalawa, malamang kayo sa hindi naman absoluto mangyayari yan. Malamang may public din siya sa mga data ng linggo. Katlo, kahit patuloy siya na isang linggo, maliit na bahagi lang sa pangkalahat ng remittances ng bansa. So, correct, maliit lang na bahagi. Sa ibig sabihin ni Kuya, kukonti lang kayo, no? Diba? Vivian Bell, thank you na naman uli. Sabi ni mga kababayan ni Kuya, maliit lang na bahagi sila. Parang sinabi niya na, kukonti lang yung mga DDS. Kukonti lang daw kayo. Diba, Mami Terry? Kukonti lang sila, Glenda. Paano pa makaka-apekto? Paano kapag nagpadala pa si Rosemary na galing ng Japan? Kung magpadala yan, lapad-lapad talaga. Diba? Dito na yung basher natin si Aljara. Koy, hindi ko sasabihin sa'yo. Baka i-tiktak mo sa mga kapwa mo DDS. Oy, hindi ko sasabihin Aljara ka. Oo, alam ko naman, inaantay ninyo Baka mamaya pagdating ko doon, abangan nyo sa airport si Cervera. Kasi magbablog dyan sa ICC. Surprise na lang yun. Nandito na ako kami sa ICC at ang gagawin natin sasampalin natin si Digong pag nakita natin. Sasampalin ng katotohanan inuulit ko. Tuloy. Ay ganito na lang. Sa mga taga-Europe, mga kababayan, sa mga taga-Europe, abangan ninyo. Magdadala ako ng mga t-shirt kasi mahal ng padala dyan Napakamahal, napakamahal. Boss Mike, pwede padalan si Tigunyo ng safeguard. Lavender din ang gusto nun. Oo, Palmolive, Kecho ang gusto. Palmolive na lang padala mo, wag ng safeguard. tingin namin hindi siya dapat ikabahala. At iyan ang ulat mula rito sa... Yan, mga kababayan. So yung kanilang panawagan, panaginip lang. Delia Sokoko. Diba? Panaginip lang ay Chang. Wala na ito, mga kababayan. Itong mga ginagawa nila, kadisperaduhan. Lagi kong sinasabi to, disperado na ang grupo kampo ni Digong. Wala na ang pag-asa. Kahit anong gawin nila, hindi na mapapauwi ng bansa ang idol nila.
ang poon nila. Oo. Yung kanilang sinasamba. Opo ha. Tandaan nyo, itong mga DDS, kulto na talaga to. Kulto. Ha? Kulto na po. So mga kababayan, ang haba na ng live natin. So, mga kababayan ko, ha? Kita-kita tayo bukas ng umaga, alas 8:30. Sana wala tayong gagawin, ano? Kasi mga kababayan, alam niyo naman ako, minsan adjust itong mga live natin Dahil mga kababayan, marami tayong pinagkakabalan. Lagi kong sinasabi yan. Ay, siguro naman, mga DDS. Di ba? Hindi naman siguro ako makakapunta dyan sa Dahig at Netherlands kung wala akong kakayanan. Ano? Ibig sabihin, makakapunta tayo dyan kasi kaya natin pumunta. Di ba? Kayo ba? Kaya nyo? Sige nga, kaya nyo ba? Hindi nyo kaya. Kaya huwag kayong magmalaki. Yung isang vlogger ng mga DDS, mga kababayan, nakarating lang ng Japan Akala mo kung sino na. Wala, Japan pa lang, mga kababayan. Sabi na iinggit daw yung mga BBM vlogger. Ano ba yan? Kapag ka nakarating kayo ng Japan, naiinggit kami. Hindi nyo ba tinanong yung mga BBM vlogger kung ilang beses nang pabalik-balik dyan? Diba? So, mga kababayan, hanggang dito na lang ang ating palatuntunan. At sa mga hindi pa nakakapag-like, share, and subscribe, tulad ni Aljarak, mag-like naman kayo dyan. Kaya mga kababayan, muli, ako po ang inyong lingkod, Mike Cervera po, laging nagsasabing, malin natin ang ating kapwa, ipagdasal po natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa amandako ng mundo. Naroon kayo syempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike.